For today's video, anong ulam? Dahil nga nagtitrending yung overload hotdog sandwich, ay hindi na nga ako makapagpigil na matakam dahil lagi ko nga itong napapanood. Kaya sinabihan ko nga rin si Mrs. na gawin nga din namin yung gano'n na overload hotdog sandwich at iyon nga ang merienda namin ngayong hapon. At ayun na nga guys, bali nilaga ko muna itong hotdog dahil ganito nga yung paraan kung paano nga ako magprito ng hotdog. Kayo guys, ganun din ba ang ginagawa ninyo? Nilalaga nyo muna bago nyo ito iprito? Pagkatapos ko ang malaga ng mga ilang minuto yung hotdog guys, nilagyan ko na nga ito ng mantika at yun na nga yung pampiprito natin. Para lang sa akin guys, parang masarap yung hotdog kapag nilaga muna siya bago siya maiprito. At ayun na nga guys, pagkatapos ko maiprito itong mga hotdog, sinunod ko namang pinainit itong mga tinapay na gagamitin nga natin. Mas masarap din nga kasing kainin yung sandwich kapag medyo mainit-init nga yung tinapay tapos medyo may pagkatostado pa yung mga ibang part nito. Pagkatapos ko mai-prepare yung mga hotdog tapos yung mga tinapay nga na gagamitin natin, ay hinugasan ko na nga itong mga lettuce na binili ni Mrs. sa palengke. Bali, 40 pesos nga pala yung bili ni Mrs. nga dito, isang bundle na to ng lettuce. Sabi ko nga, ba't sobrang dami nga yung binili ni Mrs. Konti lang din naman yung gagamitin namin dito sa sandwich. At sa part ng video na to nga guys, ay nilalagay ko na nga itong mga lettuce dito sa tinapay. Huwag kayong mag-alala guys, bali naghugas naman ako ng kamay at kami din lang naman yung kakain dito sa mga sandwich na piniprepare ko. Pagkatapos ko nga maiayos yung mga lettuce dito sa tinapay, ay sinunod ko na nilagay itong mga hotdog. Sa mga oras nga na to guys, ay talagang natatakam na nga ako at nagugutom na nga ako habang inaayos at piniprepare ko nga itong mga overload sandwich nga na ginagawa natin. Bali ganito na nga pala yung itsura niya guys, nung mailagay nga natin yung hotdog tapos yung mga lettuce dito sa tinapay. At dahil wala nga kaming sauce dispenser, kaya ginamitan ko na nga ng kutsara itong mayonnaise para mailagay ko nga dito sa ginagawa nga nating overload sandwich. Katapos ko ang malagyan ng mayonnaise yung mga sandwich, sinunod ko namang ilagay itong ketchup. At dahil nasa dispenser nga itong ketchup, kaya parang ginaya ko na rin si Neneng B habang naglalagay nga ako ng ketchup dito sa sandwich nga na ginagawa ko. Feeling Neneng B ba? Maanong ulam o mga kabataan dyan, galaw-galaw naman. At ito na nga guys, yung pinaka-exciting part dito sa overload sandwich nga na ginagawa natin ay yung paglalagay nga ng overload at sobrang dami ng cheese. Medyo putol-putol nga yung cheese natin dito dahil medyo malalaki yung butas nga yung grater nga na ginamit natin dito sa cheese. Pero carry lang yan mga guys dahil kami lang naman nila Mrs. ang kakain nitong overload sandwich nga na ginagawa ko. At ayun na nga guys, nung may ubos ko na nga yung cheese dito sa overload sandwich nga na ginagawa natin, ito na nga yung itsura niya at ito na yung finished product nga natin. Talagang matatakam ka talaga guys kapag makikita mo yung isang sandwich na talagang overload ng cheese tapos may mga gulay pa siya. Kaya di na rin nakakapagtaka nga guys kung bakit nga pinipilahan si Neneng B doon sa tinda niyang overload sandwich dahil bukod nga sa mura at meron pa siyang buy one take one ay talagang overload sa cheese kung makikita nyo nga sa video na mga ina-upload nga nila. At talaga namang nag-level up itong lasa ng sandwich guys nung nilagyan nga natin ng maraming cheese tapos meron pa nga siyang lettuce. At kung sakaling napanood mo nga itong video guys at natakam ka, try mo na rin gawin sa bahay ninyo at damihan mo din ng cheese. Talagang sulit talaga guys, promise.